Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang nasa 9 na malalaking barko ng China ang umaaligid sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea o WPS. Ayon sa pahayag ni AFP Western Command, Commander Vice Admiral Alberto Carlos, 5 Chinese Maritime Militia Vessels o CMMV ang nasa loob ng Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal, habang ang 4 na iba pa ay nasa labas nito. Dagdag naman ni Carlos, kaagad nilang naitaboy ang mga namamataang Chinese vessels sa pamamagitan ng pag-deploy ng rubber boats. Kabilang si Carlos kasama si AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. sa mga nakasaksi sa tahasang pambobomba ng tubig at panghaharas ng Chinese Coast Guard at militia vessels sa resupply team para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal nitong linggo. Inendorso ng National Economic Development Authority o NEDA ang extension ng Reduced Most Favored Nation Tariff Rates para sa bigas, karne at mais hanggang December 31, 2024. Saad ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, kanilang pinili ang mga pangunahing kailangan ng mga Pilipino mula sa listahan ng commodities na sakop ng Executive Order No. 10, Series of 2022. Ibig sabihin, ang tariff rates ng pork ay mananatiling 15% in quota at 25% out quota, samantalang 5% in quota at 15% out quota naman sa mais at 35% sa parehong in quota at out quota sa bigas. Ayon kay Balisacan, makakatulong ang proposed extension sa reduced tariffs para matiyak na may sapat na supply ng agricultural commodities sa abot-kayang halaga. Mahalagang anunsyo sa mga pasahero ng MRT-3, tuloy-tuloy ang operasyon nito ngayong holiday season mula North Avenue hanggang Taft Avenue at pabalik. Narito ang gabay para sa biyahe ng MRT-3. Sa bisperas ng Pasko o Christmas Eve at sa bisperas ng Bagong Taon o New Year's Eve, 7:45 ng gabi ang last trip sa North Avenue habang 8:23 p.m. naman ang last trip sa Taft Avenue. Sa mismong araw naman ng Pasko at Bagong Taon, parehong 6:30 a.m. ang unang biyahe ng tren ng North Avenue at Taft Avenue, ngunit 9:30 p.m. ang last trip sa North habang 10:09 p.m. naman sa Taft Avenue. Regular operating hours pa rin ang weekdays at weekends. Samantala, ayon sa Light Rail Manila Corporation na nagpapatakbo ng LRT-1 at mula sa Light Rail Transit Authority na may hawak ng LRT-2, maglalabas sila ng kani-kanilang operating hours para sa holiday season, kaya manatiling nakaantabay sa kanilang social media pages. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uula. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa mga nakalipas na oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.